Amen. So, nakahanda ba kayong makinig ng salita ng Panginoon ngayon? Amen. When it comes to the Word of God, gusto ko, ako lagi ko sinasabi, when it comes to the Word of God, walang hihigit dito. Kasi even the Lord Jesus, sinabi niya, yung pangalan na Jesus is higher than every name that is named. Kung anong may pangalan, mas mataas palagi yung pangalan ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, ang sabi niya, He magnified His word above His name. Ganon ka-importante ang salita ng Panginoon. Okay? Minagnify ng Panginoon yung kanyang salita, mas higit pa sa kanyang pangalan. So kung ganon kahalaga sa Panginoon ang kanyang salita, lalong dapat ganon kahalaga sa atin. Kasi alam niyo ba, sabi niya sa Revelations, pag nakita nila yung King of Kings, sabi nila, there is a sharp sword that comes out of his mouth. May lalabas na espada sa kanyang bibig. Pero espada nga ba yung lalabas sa kanyang bibig? Hindi. Salita niya yun. So, ngayon, pagdating ng ating Panginoon dito sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at through eternity, ang gagamitin natin yung salita ng Panginoon. So when it comes to the Word of God, dapat lahat ng atensyon natin nakatuon doon. Huwag niyong hahayaan na nakawin ng demonyo yung isip ninyo. Kasi ang demonyo, hindi niya naman kaya basahin ang isip natin pero kaya niya maglagay. Kaya niyang ilayo yung isip mo sa salita ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kapag hindi mo naintindihan ang salita, nanakawin ang kaaway. Amen? So, itong oras na to, ilaan natin sa pakikinig talaga ng salita ng Panginoon. Hayaan yung mabusog tayo. Ito raw yung pagkain ng ating spirito. The Word of God is the food of our spirit. So, bago tayo magsimulang lumangoy sa salita ng Panginoon, I want you all to bow down your heads, and let's just ask the help of the Holy Spirit again. Hiningi na kanina sa panalangin ni Brother Roylan na ang lahat ng tatayo dito, yung Panginoon na siya makita. Pero hilingin natin, natulungan tayo. For truly, Lord Jesus, we are gathered in this place, sa lugar na ito, Panginoon, for the purpose of worshiping you, for the purpose of hearing your word, for the purpose of allowing your word to minister unto us. Lord, nagkakaisa po kami lahat sa lugar na ito ngayon, Panginoon, na hinihiling sa makapangyarihan mong pangalan, Panginoong Hesus. Nabuksan mo ang aming mga mata, ang aming mga tenga, at bigyan mo kami ng pusong nakakaintindi, pusong kayang tumanggap ng mga bagay na nanggagaling tangi sa iyo lamang. At Lord, hinihiling din namin, we're asking, Lord, for the grace, Lord, that we will not just be hearers only, but be doers of your word. Because knowing this, Lord, that when we are doers of the word, we know, Lord, that you are always careful to watch over your word, to perform it in the lives of everyone who do. So again, Lord, itinataas ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Mangusap ka po. Mangusap ka sa bawat isa sa aming mga puso. At sa iyo, ibibigay namin ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, lahat ng parangal, Panginoong Diyos, na aming Ama. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Children Sunday School. Amen. Yung mga children daw, the Sunday School. Meron din tayong message. Maganda yung sinabi ni Sister Ligaya kanina, na maganda rin na maaga meron kayong word muna dito. Pero gusto kong kumustahin kayo. Ang mga mananampalataya ng BGH, kumusta ang mga kaluluwa ninyo? Masigla ba? Amen. Hinang amen parang hindi masigla. Ang masiglang kaluluwa,
Sabi nga ni Pastor Greg, dapat alam niyo kung kailan kayo papasok ng amen. No? When a word is for you, amen ka agad yun, kahit mag-isa mo lang. Ano? Amen. Alam niyo ang isang tinuro niya sa Bible. Sabi niya doon sa mga Pharisees noon, you have made the word of God of non-effect because of your traditions. Ano yung mga traditions nila? Pinapalitan nila yung salita ng Panginoon dahil sa mga traditions nila. Alam niyo isang naging tradition ng church? Masyadong conservative yun, hindi marunong sumang-ayon sa sinasabi sa salita ng Panginoon. Conservative, masyadong hindi ko nga alam kung bakit conservative ang karamihan ng churches ng Baguio. Yun kaya ay dahil sa kaugalian natin sa Baguio, or talagang hindi lang natin naintindihan yung salita ng Panginoon kahit hindi tayo makapag-amen. Pero you will help the preacher preach the word when you are attentive, when you respond, kapag kayo sumasagot, tinutulungan niyo yung anointing ng Panginoon na may preach yung word. So, i-practice natin yun. Yung ganun na pag-attend sa salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo, sabi niya sa salita ng Panginoon, kung saan dumarating yung salita ng Panginoon, doon nagkakaroon ng liwanag sa puso o spirito ng bawat isa. The light of the Word of God brings light to our spirit. Okay? So yung Word of God, mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Sabi ni David, it is a lamp unto my feet. Amen? So gusto kong pag-aralan natin ngayon, gusto kong discuss sa inyo ngayon. Saan ba tayo talaga nakaupo? Yung title nga, nilagay ko Seated with Christ in the Heavenly. Pero alam ba natin anong ibig sabihin ng we are seated with Christ in the Heavenly? I believe you were challenged by Pastor Greg last Sunday, because it is the end times. Dapat anytime nakahanda tayo. Pero when we know, kung sino tayo, kung saan tayo nakaluklok, mas lalong magiging agresibo tayo sa pagiging handa sa pagdating ng ating Panginoon. We have to remember that we have the spirit of Elijah. The spirit of Elijah, sabi niya, ito yung maghahanda ng daan ng pagbabalik ng Panginoon. Do you have the spirit of Elijah? Amen. Amen. The spirit of Elijah prepares the way of the Lord. Amen? Pero gusto kong simulan ito kung saan nag-umpisa talaga yung sinasabing church. Saan ba nagsimula talaga yung unang church ng Panginoon? Amen? So, if you're going to, punta tayo sa verse natin. Next verse. Next slide. Tayo ba? Anyways, in Acts chapter 2, in verse 41, sabi niya, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Sabi niya, ito yung preaching ni Peter. Preaching ni Peter ito nung Pentecost. Okay? Nung nag-preach si Peter, ang sabi niya, lahat ng tumanggap ng kanyang salita, ay nalugod. They were glad. Masaya sila na nakatanggap ng salita at nabautismohan sila, at ang sabi diyan 3,000 souls, 3,000 ang unang church, ang unang mananampalataya. 3,000. Isang preaching pa lamang ni Peter yun. Bakit? Bakit ganun kalakas ang anointing ng mga panahon na yun? Dahil ba it is the birth of the church? Dahil ba nandun yung wanag na spirito ang siyang talagang nangusap sa mga tao? Pero tingnan nyo 3,000 souls. Ilan tayo dito sa BGH ngayon? Kapag napuno tayo dito,
Sabihin nyo na meron siguro tayo 100. Kaya? No? Eh doon nga sa doon sa ministry ko doon sa Santa Scholastica, marami na kami pag nag-15 kami. No? Pag umabot kami ng 15 to 20, marami na kami noon. Pero diyan 3,000 ang nagalak na nakatanggap ng salita. No? At ang sabi niya diyan, no? In verse 42, and they continued steadfastly, nagpatuloy sila ng may kalakasan, ng tuloy-tuloy. Saan sila nagpatuloy? In the apostles' doctrine, sabihin nga natin apostles' doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Apat ang saligan ng simbahan noong unang araw ng simbahan, no? Apat ang saligan. Ano 'yon? Saan sila nagpapatuloy? Apostles' doctrine, my fellowship, breaking of bread, and in prayers. Pero saan lahat nag-umpisa ito? No? Saan lahat nag-umpisa yan? I want you to open Mark chapter 14. Go to Mark chapter 14. Sabi niya dyan, nabasahin natin verse 12 hanggang 15. Hindi ko nilagay sa Tagalog. Kasi, alam niyo ba na maraming salita dun sa Tagalog translation ang medyo kapos kapag tingnan mo na, kapag talagang nag-aral ka. So, gusto ko rin na pag-aralan nyo rin, magandang basahin sa Tagalog. Dahil Tagalog tayo mga Pilipino tayo. Pero kapag pag-aaralan nyo talaga ang salita, mas palapit pa rin ang Ingles. Ang English. Ang Ingles, mas malapit pa rin. Kaya pag-aralan pa rin natin, kung gusto talaga natin matuto sa salita ng Panginoon, let's learn it in the nearest translation. Sabi niya in verse 12, and the first day of unleavened bread, when they killed the Passover, his disciples said unto him, where do you want that we go and prepare that you may eat the Passover? So sabi ng mga disciples, saan mo gusto, Panginoon, na ihanda namin yung feast ng Passover para makain mo yung Passover? Yung kaugalian ng Israel is sineselebrate talaga nila yung paglabas nila ng Ehipto. Kung saan ipinakita doon na yung dugo ng tupa, the blood of the lamb, yun ang nagprotekta sa kanila from the spirit of death. Nilagpasan sila ng kamatayan nung sila ay aalis na ng Ehipto. That's why they continue to celebrate the Passover. Hanggang doon sa time ng Panginoong Jesus, sineselebrate nila yung Passover. At tinanong mga disciples niya, saan mo gustong pumunta? And he sent for 2 of his disciples and said unto them, go into the city, and there you shall meet a man bearing a pitcher of water. You follow him. Yung panahon ng Panginoong Jesus na ito, actually, hindi mga lalaki ang nag-iigib ng tubig. Mga babae. Yung mga lalaki, nandun sila sa field, or nandun sila nagkakarpentero, naghahanap buhay sila. Kaya, very unusual na mayroong isang lalaki na sinabi ng Panginoon, may dala-dala siyang pitcher, may dala-dala siyang banga ng tubig. At sabi niya, pag nakita niyo yun, sundan ninyo. You follow him. Anong ibig sabihin nitong hindi ako pinangalanan yung taong ito, wala siyang pangalan. Pero sinasabi niya, pag nakita niyo yung taong yun, sundan ninyo. The pitcher of water resembles the word of God. Sabi niya, you are cleansed by the washing of the word. Tayo nalilinisan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, by the washing of the word, it resembles the word of God. That picture. Kaya, ang gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon, hindi lahat ng nagsasabi or na tumatayo sa pulpito, nandun yung dala-dala nila yung talagang salita ng Panginoon. Kung mapapansin nyo, karamihan nga ng mga nagtuturo na ngayon,
mas marami ang kwento kaysa sa salita ng Panginoon. No? Pero hindi, pag binasa nyo paano magturo si Paul, si John, si Peter, doon sa mga epistles nila, it is purely from the Word of God. Lagi nilang sinasabi, this is a word from the Lord. Salita ito mula sa Panginoon. So, kapag ang sinusundan ninyo ay may dala-dala ka palaging salita ng Panginoon, then sundan niyo yun. Mararamdaman kasi natin, kung salita talaga ng Panginoon, yung naririnig natin sa pulpito, sa mga YouTube, sa mga preaching sa internet, mararamdaman nyo yun. Lalo na kung talagang sanay na kayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dahil ang sabi niya, Thus saith the Lord. Ba't nakarinig na ba tayo sa Panginoon? Narinig ba natin din na Panginoon? Pero in the Bible, from Genesis to Revelations, makikita natin, Thus saith the Lord, sinasabi ng Panginoon. So, kung palagi natin binabasa yung salita ng Panginoon, the Bible, the Word of God, malalaman natin yung tinig ng Panginoon. At masasabi natin, Thus saith the Lord. Sabi nga ng Panginoon ito. And ang sabi niya, and there you shall meet you a man bearing a pitcher of water, follow him. And wheresoever he shall go, say to the good man of the house, good man ba ginamit yan? In verse 14, go to verse 14. Wherefore he goes in, say to the master of the house, the good man of the house. Sabi niya, the master says, where is the guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples? Guest chamber lang hinihingi ng Panginoon. But the Lord knows. Sabi niya, and He will show you a large upper room, furnished and prepared. Sabihin nga natin, upper room. Upper room. Furnished and prepared. Furnished and prepared. Sabi niya, there, make ready for us. Nagsimula ang lahat ng preaching ni Peter, lahat ng preaching at pangangaral ng mga disciples in this upper room. Alam niyo ba itong lugar na to? Ito yung panahon, kapag babasahin niyo sa Book of John, in verse 13, 14, 15, and 16, lahat yan nangyari sa upper room. Naghanap ang Panginoong Hesus ng isang secret chamber, a secret place, kung saan gusto niyang ilabas ang kanyang lahat ng gusto niyang sabihin sa kanyang mga disipulo. Alam natin na ang Panginoong Hesus, tuwing mag-preach siya, He preaches to everyone. Pero bakit yung mga huling araw niya? Ito yung mga huling araw na ng Panginoon. John chapter 13, chapter 14, 15, and 16 are the last day of the Lord Jesus bago siya mapako. Yung mga panahon na yun, gusto niyang kasama niya yung mga disipulo niya lang. Dito niya inilabas ang kanyang puso. Sabi niya, marami pa akong gustong sabihin sa inyo. There are a lot of things I want to tell you, but you cannot bear them now. But when the time comes, when the Holy Spirit will come, He will show you all things. Pero itong panahon na to, in that upper room, mahalaga itong upper room na to. Ito yung tinatawag nilang last discourse or the last will or last statements ng Panginoon. Kaya, pag nag-meditate kayo, John chapter 13, tinuro niya doon paano the servant is not above his master. The greatest will serve. Be the one to serve. You wash one another's feet. Dito niya itinuro in John chapter 14 about the rapture. Nagbigay siya ng pahaging about the rapture. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. But I go to prepare a place for you, sabi niya. And if I go to prepare a place for you, I will come again and take you unto me, that where I am, there you may be also. In this upper room, dito niya rin itinuro yung Holy Spirit na darating. Pangako ng Ama, may darating na Father. Ito yung pangako ng Ama, that He will send through the Lord Jesus Christ. In this upper room, dito unang ginawa ng Panginoon ang Holy Communion, the Lord's Supper. Okay? Tandaan nyo, ang sineselebrate nila dyan
is the Passover. The Passover supper. Pero dito niya in-implement yung first na Lord's Supper. Kung saan itinuro ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. At yan ay tatalakayin ko rin mamaya bago tayo magkomunyon. No? Sabi niya dyan, He will show you a large upper room, furnished and prepared. There, make ready for us. It is furnished and prepared. Ano ibig sabihin ng furnished and prepared? Nakahanda na ang lahat at kompleto na. Nandun na ang lahat. Alam niyo ba na ang significance ng upper room is the third heaven? No? The upper room, actually, kadalasan, when they say upper room, it is the highest floor. At makikita natin in the book of Acts, in Acts chapter 20, nabasa niyo na ba yung nag-pre-preach si Paul? Merong isang kabataan na nakaupo sa bintana at nakatulog. Mga kabataan, gising ba kayo? Nakahawak kayo ng mga cellphone nyo, nakikinig ba kayo sa akin o nagfe-Facebook kayo ngayon? Ha? Sabi ko sa inyo, when it comes to the Word of God, tabihin niyo yung mga cellphone niyo kung makinig kayo ng salita ng Panginoon. Nakatulog. Sino yung nakatulog na yun? Anong pangalan ng nakatulog na kabataan na yun? Actually, nasa third floor siya. Pero inyo, nasa third floor, nag-pre-preach si Paul. Naupo sa bintana. At dahil sa haba ng preaching ni Paul, alam niyo kung mag-preach sila noon hanggang ating gabi. Hanggang ating gabi, nag-pre-preach si Paul, nakatulog tuloy itong kabataan. Nalaglag from the third floor. Patay. Matay. Pero, nagpatuloy pa rin nag-preach si Paul. Sabi niya, nasa kanya yung kanyang buhay. Pagkatapos niya mag-preach, bumaba si Paul from the third floor. Ito yung pinakamataas. And it signifies the third heaven. Sabi ni Paul, I was caught up in the third heaven. Doon ko nakuha yung mga revelation. Sa dami ng revelation ko, sabi niya, there was a spirit that buffeted me. Merong isang spirito na naibigay sa akin para guluhin ako palagi. 3 beses kong hinili sa Panginoon, naalisin niya to, pero ang sabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. My grace is sufficient for you. Sa dami ng revelation. Saan niya nakuha yung revelation na yun? On the third heaven, sabi niya. I was caught up in the third heaven. I knew a man who was caught up in the third heaven. Sabi niya. And because of so much revelation, ang dami niyang revelation. Actually, mas marami pang revelation si Paul kesa doon sa mga disipulo Alam niyo ba na nung tinuro ng Panginoon about the rapture, in John chapter 14, sinabi niya, babalikan ko kayo, kukunin ko kayo. Yung pagkuha niya doon, it is the rapture. He will cease. Biglaan ko kayong kukunin, sinabi niya sa mga disipulo niya. Pero alam niyo kung paano niya itinuro kay Pablo ang mga bagay nito? Itinuro niya patungkol dun sa mga batas nila, yung mga feasts nila sa Israel. Kasama doon, sabi niya. At the sound of the trumpet, with the voice of the archangel. Alam ba natin yun? Hinahanap ba natin yung tunog ng trompeta na yun? Tuwing matutulog ba tayo, sinasabi ba natin, Lord, sana marinig ko yung trompeta pag tumunog mamaya. Isang sinabi ng Panginoon kapag mananalangin daw tayo, pray that you will be able to escape the things that are in this world. And pray that you will be able to stand in the presence of the Son of Man. Kasama sa prayer pala dapat natin yun. So, itinuro yung detalye nung paano mangyayari yung rapture saan kay Paul. Pero alam niyo bang, sa panahon natin ngayon, maraming churches ang nakalimutan lahat yung mga salita ni Paul. Merong word doon sa Acts chapter, I believe chapter 27, 28, yung nag-travel siya doon sa isang barko. Na kung saan, sabi ni Paul, huwag na tayong tumuloy kasi merong bagyong dumarating. Hindi siya pinakinggan. So ano nangyari? Nagkaroon ng shipwreck.
Nagkaroon ng maraming nawala mga kagamitan nila. At sabi ni Paul, dapat nakinig kayo sa akin. Etong sinasabi ng ating Panginoon Diyos ngayon, dapat nakikinig tayo. Higit sa lahat, etong mga huling araw na to, higit sa lahat, doon sa mga katuruan ni Pablo. The epistles of Paul, the Corinthians, especially Romans, Colossians, Ephesians, and Galatians, and Hebrews. I believe Hebrews was written by Paul. Sa tingin ko, itong mga panahon na to, dapat dito tayo nagtutuon sa mga katuruan ni Paul. Because alam niyo kung ano yung mga tinuro ni Paul? It is about the grace of God. Na hindi masyadong natalakay ng mga disipulo. Okay? So, sinasabi ko, mas maraming nahayag kay Pablo kaysa sa kanyang mga disipulo. The communion, Anyway, tatalo na ako, masyadong mabilis doon. Pero, can you go to Acts chapter 1, the next verse? In Acts chapter 1, in verse 13, sabi niya, and when they were come in, eto nung nag-resurrect ng Panginoon, when they were come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew and 12 disciples. Doon sila lahat tumira sa upper room. Nagpatuloy silang nakatira dun sa upper room na kung saan ipinakita ng Panginoon sa kanila yung lahat ng mga revelation. Biruin mo, 3.5 years na nangaral ang Panginoon kasama niya kanyang mga disipulo, pero sabi niya, marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Pero hindi niyo pa kayang kunin lahat ngayon. Kaya kailangan natin yung Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, mas mahalaga na nasa atin yung banal na spirito kesa yung kasama natin ang Panginoong Jesus physically ngayon. Naintindihan niyo ba yun? Sabi ng Panginoon, it is better, it is expedient that I go to the Father so that I can send the Holy Spirit. Kasi with the Holy Spirit in us, the Holy Spirit can be here, He can be in Mid-City, He can be in Luwakan, He can be anywhere kung saan nagtitipon yung kanyang mga anak. Amen ba? Amen. When the Lord Jesus incarnated, limited siya, nandun lang siya sa Jerusalem. Umiikot lamang siya sa Israel, sa Galilee, Capernaum. Umiikot lamang siya, kasi sabi niya, mahalaga na kasama natin yung banal na Espiritu. Amen. So sabi niya, diyan sila nagpatuloy. In verse 14, sabi niya, these all continued with one accord in prayer, in supplication, with the women, and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Sumama na rin yung kanyang mga kapatid, na nung una, ayaw nilang maniwala sa kanya. In the last year ng ministry ng Panginoon, sumama na yung kanyang buong pamilya. Sumama na silang lahat sa kanya. Pero, saan nagsimula ang lahat na to? In the upper room. Sabi ko kanina, this is our place in the Lord Jesus Christ. Eto, kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat alam mo na tayo'y naluklok sa upper room. Go to the next verse, next chapter, next slide. In Ephesians chapter 2, sabi niya, but God who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, ang Diyos natin, punong-puno ng awa, ng habag. Great, rich in mercy, because of His great love, which He has loved us, even when we were dead in sin or trespasses. Alam niyo bang patayin tayo? Alam niyo bang patay na tayo? Hindi, buhay nga kami. Basta, buhay na buhay kami. Namatay tayong lahat because of sin, sabi niya dyan. Dahil sa kasalanan, namatay tayong lahat. Pero sabi niya, in verse 4, dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi niya, even when we were dead in sin, in trespasses, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Binuhay tayo ng Panginoon. So ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, hindi siya pumarito para gawing mabuti yung masama. Pumarito siya
para buhayin yung mga namatay. Amen ba? Amen. Alam nyo bang namatay na tayo? We were crucified with Christ. Nung tinanggap natin si Jesus, we were crucified with Christ. Namatay ba si Jesus sa krus? Namatay din tayo kasama niya. Pero ang pinakamagandang balita, nung inihukay siya, inilibing siya, after 3 days, he rose again. Ang sabi diyan, binuhay din tayo. He made us alive together with Christ. Binuhay din tayo kasama ng Panginoon. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Saan kayo nakaupo ngayon? The heavenly places. Akala ko may sasabi dito po sa sopa. Nakaupo tayong mananampalataya katabi ng Panginoon. In the heavenly places. That is in the upper room. That is in the third heaven. Amen. Kaya ang gusto kong iparating sa inyo, no, ang pag-iisip dapat natin, heavenly. Hindi worldly. Kasi doon na tayo nakaupo eh. Amen? Patay na tayo eh. We are dead. No? Nung binuhay tayo ng Panginoon, bagong nilalang na tayo. Yung sinasabi niya in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 that anyone who is in Christ, siya ay bagong nilalang. Ang ibig sabihin nun sa original, isang nilalang na hindi pa nalalang kahit noon pa man. So bagong-bago talaga. The old is gone. The old is past. Wala na yung old. Pero nakakaranas pa rin tayo ng pagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo sa ating isip. Paano sasabihin, the old is gone, the old is past. Behold, all things has become new. You know? Wala na, patay na yung old man. Sabihin nga natin yan, patay na yung old man. Patay na yung old man. Pero bumabahon palagi yan. Pag bumangon yan, barilin niyo ulit. Amen. Ang ibig kong sabihin, pinapatay natin kapag pinipilit niyang bumangon. Pero wala na yun eh. Sinasabi lang ng kaaway na buhay pa yung nature na yun. Hindi na. Nung tinanggap natin, ito yung isang doktrina, no? Can you go to the next slide? Sabi niya dyan, in Acts chapter 2, verse 42, and they continued steadfastly, steadfastly in the apostles' doctrine. Alam niyo ang isang doktrina ng mga apostles na talagang itinuro nila? Na ang isang tao na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay ligtas. No? Ligtas na nabago yung kanyang nature at hindi na pwedeng baguhin yung nature na yun. I will elaborate. Pakinggan nyo na maigi to. Para malaman nyo kung ano talaga ibig sabihin ng na-born again. No? Ang ibig sabihin ng ipinanganak na muli, bagong nilalang. No? Yung pagkalalang kay Adan, nung nilalang si Adan, nilalang siyang banal. No? Nilalang siyang banal. Pero nung nagkasala siya, napalitan yung kanyang pagkatao na yun. Yung nature niya, naging sinful nature. Kahit na anong gawin ni Adan na kabutihan, hindi maaalis yung sinful nature na yun. Kaya nagpasalin-salin hanggang sa panahon natin ngayon, ang kasalanan na yun. Walang makakapagpabago yung sinful nature na yun. Ano ang nakapagpabago lamang? Bumaba ang Panginoon. Inutusan ng Diyos Ama ang kanyang anak. Isinugo niya. Maging nagkatawang tao, naging tao rin, katulad natin. Upang matubos niya tayo dun sa sinful nature na yun. Ngayon, nung tinanggap natin yung sakripisyo ng Panginoon, the finished work of Christ, that is the Apostles' Doctrine. Ito yung malalim na Apostles' Doctrine. That the finished work of Christ, ang sino man tumanggap nun, na bago yung kanyang nature. Ano yung nature niya na ngayon? He is the righteousness of God in Christ Jesus. Righteous.
Kapag nagkasala ka ba, mapapalitan uli yung righteous nature na yun? Ano sa tingin nyo? Sinadya mo nagkasala, mababago ba yung righteous nature na yun? Mawawala? Kung yung nature, yung sinful nature ni Adan, kahit na anong gawin niyang kabutihan, hindi kayang mabago yung sinful nature na yun. How much more what the Lord has done? Naintindihan niyo? Hindi ko sinasabing ng biyaya ng Panginoon ay lisensya sa atin para magkasala tayo. Sabihin natin, ligtas na pala ako eh. Hindi pala mawawala ang salvation ko eh. So pwede na akong gumawa ng kasalanan. Hindi po. Kapag ganun ang pag-iisip natin, tignan uli natin na born again nga ba tayo. Amen? Dahil ang sabi niya, in Titus chapter 2, the grace of God has appeared unto all men that we should live soberly and righteously in this present evil world. Yung biyaya ng Panginoon ay dumating sa atin upang tayo'y matutong mabuhay sa kabanalan at sa katuwiran. So ang sinasabi ko, sinadya mong nagkasala. Naalis ba yung righteous nature mo? Nakasulat ng pangalan mo sa Lamb's Book of Life. Nagkasala ka, sinadya mo nagkasala. Buburahin ba ng Panginoon uli yun? Yan dami ng eraser siguro doon sa Book of Life, ano? Ito yung sinasabi ko, ano? Yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. At katawang tao ang Panginoong Diyos. Ano? Para baguhin, tubusin tayo dun sa sinful nature na yun, gawin tayong banal. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is born again. Ipinanganak na muli, isang nilalang na hindi pa nalalalang kahit kailanman. Yan ang ibig sabihin ng he is a new creation. That is the apostles' doctrine. Okay? So, do not condemn yourselves kung nagkasala kayo. You do not judge yourself by what you do. You judge yourself by what Christ is. You have been saved, sabi niya. It is not by your works. So kahit na anong gawin mong kabutihan, hindi mababago yung sinful nature na yon. It is the gift of God. Ngayon, binigyan ka ng regalo ng Panginoon, tinanggap mo yon. Mababago ba? Mababago ba yung nature natin na righteous na yon? Hindi na po mababago yun. Sabi niya, it is sealed by the Holy Spirit. Nasealuhan. Alam niyo yung timba ng tubig. Yung 5 gallons. Ano? Huwag niyong bibiliin daw kapag walang selyo ng ganon. No? Kasi ano yung selyo na yun? Yung selyo na yun, hindi makakapasok ang dumi. Kaya siniselyuhan nila. Sabi niya sa Ephesians chapter 1, verse 6, sabi niya, verse 16. Yung selyo, nung nanampalataya, lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sineryuhan ng banal na spirito. May makakasira ba dun sa selyo ng banal na spirito? Wala. Okay? So they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Pero yung doctrine ng grace, was elaborated, mas inexplain ni Paul dun sa kanyang mga sulat. Kaya basahin nyo ang Book of Romans. Kung Romans ay hindi nyo paborito, marami kayong nakakaligtaan. Romans ang isang pinakamagandang dapat basahin sa New Testament. Romans, Ephesians, and the Hebrews. The Book of Hebrews. Doon nyo makikita kung paano talaga yung grace ng Panginoon na kung saan sinasabi ng Panginoong Hesus, kayong nanampalataya sa akin, walang makakaagaw sa kamay ng aking ama at walang makakaagaw sa aking mga kamay. 2 kamay ang may hawak sa akin. Ang kamay ng ama at ang kamay ng Panginoong Jesucristo. Walang makakapalit mo. Not unless ang isang tao sabihin niya, hindi talaga ako naniniwala na kay Jesus. Ibig sabihin nun, hindi talaga siya na born again. Kasi sabi ng Bible, the Bible says, the heart is deceitful above all. Kung minsan nakala natin, born again ako dahil nakita ko may mga miracles na nangyari sa akin. Nakita ko may pagbabago sa buhay ko. Pero bakit dumating ka dun sa point na inayawan mo pa rin ang Panginoong Hesus?
Isa lang ibig sabihin nun, hindi tunay na nabago ka, hindi ka tunay na na-born again. Pwede nating dayain ng ating sarili. Naintindihan ba natin yun? Pwede niyong dayain ng inyong sarili. Kaya sabi niya, in 2 Corinthians chapter 5, sabi niya, no, you examine yourselves. Examine. Ano hindi niya sinabing, examine mo yung katabi mo, examine mo yung kapitbahay mo. Hindi Kristiyano yan. Hindi. Examine yourselves. Kristiyano nga, whether you are in the faith. Kristiyano nga ba ako? Tinanggap ko nga ba yung bagong buhay na yun? Kasi pwede natin baguhin ang buhay natin eh. Ano kung malakas ang will mo? No? Kaya eh. Kaya natin. Pero lalabas at lalabas yung sinful nature na yun. Amen. Pero kapag tunay talagang nanampalataya ka sa Panginoon, kahit na anong pagkakasala ang nagawa mo, ano? Yung sakripisyo, yung finished work ng Panginoon, mas malaki sa lahat ng kasalanan na pwede natin magawa. At alam ng Panginoon yan. Amen? Go to the next slide. Sabi niya, they continued steadfastly the apostles' doctrine and fellowship. And fellowship. Ano yung fellowship? Pagsalong buhay. Fellowship, koinonia sa Greek. Ano? Pakikipagsalong buhay. Saan natin ginagawa ang fellowship? Sa church. Sa church dito. Ano? Dito natin ginagawa. Kailan natin ginagawa ang fellowship? Every Sunday lang talaga. Every Sunday lang talaga ang fellowship natin. Yun, alam niyo kung bakit 3,000 souls kaagad yung na binuo ng Panginoon. Mega church na yun kung dito eh. Ano? 3,000 souls. Unang preaching ni Pedro, 3,000 souls. Mega church na po yun. Pero alam niyo ba yung 3,000 souls na yun? Nagpatuloy silang nagsasalong buhay. They fellowship together. Saan? In the synagogue, from the churches, and from house to house. From house to house. Ginagawa nila yun. Yung kaugalian ng mga Israel, they worship on, kailan sila nag-worship? Saturday, on the Sabbath. Sabbath is the Saturday. Pero alam nyo ba na binago lahat ng Panginoon yun? Binago ng Panginoon yung Sabbath worship na yun. The time will come, sabi niya, when neither in this mountain or in Jerusalem shall someone worship, sabi niya. For the Father seeks someone who worships Him in spirit and in truth. Pero ang kahalagaan nito, merong in-establish ang Diyos Ama na araw kung kailan tayo mag-fellowship. Hindi na actually Saturday eh. It was on a Sunday. Alam niyo ba nung nag-resurrect ang Panginoon, ano? Kailan siya una nagpakita sa kanyang mga disipulo? After nung nag-resurrect siya, nagpakita siya in the upper room on a Sunday. On a Sunday siya nagpakita. And then, sabi niya, when all the doors were locked, suddenly He was in the midst. Ang Panginoong Isus, gusto niya laging siya, He is in the midst. Sarado ang lahat. He was glorified body and then they saw Him. Halos hindi sila makapaniwala. Merong isang absent. Si Thomas. Absent si Thomas noon. No? Kailan uli sumunod na nagpakita ang Panginoon? On the following Sunday. Pinapakita ng Panginoon, mahalaga yung Sunday natin. No? Pagdating ng following Sunday, nung nagpakita ang Panginoon nung unang Sunday, sabi nila kay Thomas, nakita namin ang Panginoon. Ano nasabi ni Thomas? Hanggat hindi ko nakikita yung sugat niya sa kanyang mga kamay at may pasok ko yung kamay ko sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Nag-absent siya ng isang Sunday, naging unbeliever kagad siya. Nakita yung kahalagahan ng pagpunta ng Sunday? Ha? Etong mga panahon natin, etong gustong sabihin, etong gustong ipaabot lamang sa inyo. Mahalaga ang Sunday dahil ang Diyos Ama ang nag-establish nito. Ang Panginoong Hesukristo ay bumangon on the third day, and that is a Sunday.
nag-resurrect siya on a Sunday. In the Old Testament, yung mga Israel, yung first fruits na sinasabi nila kapag medyo hinog na yung mga pananim nila, kukuha sila ng kapiraso nun, i-wave nila yun. That is the first fruits. I-wave nila sa Panginoon para ma-bless yung buong tinanim nila. That is called the first fruits. Si Jesus, nag-resurrect siya, He became the first fruits of all that will rise from the dead. Kailan siya nag-resurrect? On a Sunday. Kailan ipinanganak ang church? Sabi niya, on the 50th day. Kailan yung 50th day na yon? Sabi niya, you will have to count 7 Sundays or 7 Sabbaths. 7 na Sabado, 7 weeks. 7 weeks, and so 7 times 7. That's 49. On the 50th day, yung 49 na yon, that falls on a Sabbath. Pero ang sabi niya, that's a Saturday. Sabi niya, on the 50th day, that is the Pentecost. Sabi niya, in Acts chapter 2, when the fullness of the time of the Pentecost has come, sabi niya, the Holy Spirit came. The church was born. On a Sunday. Mahalaga po ang pag-fellowship natin ng Sunday. Amen po ba? Amen. Kaya kung meron tayong mga gagawing mga bagay, tignan natin, magpo-fall kaya ito ng pag-fellowship ko sa body of Christ? Because we are part of the body of Christ. Sabi niya, do not forsake, huwag niyong kakaligtaan na magtipon-tipon. Do not forsake to assemble together as some has done. Pilitin natin, lahat ng kaya natin gawin para hindi tayo makapag-absent. May mga pagkakataon siguro talagang hindi talaga natin magagawa yon. Alam ng Panginoon yun. But, etong gusto kong iparating sa BGH Church, pilitin natin, na hindi lang ito yung mga churches or hindi lang ito yung mga mananampalataya na nagsasalang buhay dito. Dati kayong marami na eh. Nasaan na yung iba? Nasaan na sila? Nabibisita pa ba? Ha? Napapaalalahanan ba sila ng kahalagaan ng pagdating ng Sunday? Nung nagpakita ang Panginoon uli sa mga disipulo, bakit hindi siya nagpakita ng Monday or Tuesday or Thursday or Friday? Bakit kailangan Sunday uli? Ang sabi niya kay Thomas, halika, tignan mo itong mga sugat ko. Pasok mo yung kamay mo dito sa tagiliran ko. At huwag kang maging unbeliever, sabi niya. But believing. Sabi niya. Anong sabi ni Thomas? My Lord and my God. Sabi ni Jesus, dahil nakita mo, kaya ka naniwala. Mas mapalad daw tayo dahil hindi natin siya nakita. But we believe. Amen? Amen. Do you really believe? Amen. Okay, mag-absent ng Sunday. Amen? We have to fellowship with one another. Basta't may gawain. May gawain sa Gorospe family ng Saturdays. Kailangan lang bang Sunday lang talaga umattend tayo? Gusto natin magpalakas? Attend tayo ng fellowship. They continued steadfastly in fellowship. Go to the next slide. Actually, ang sumunod dyan is in breaking of bread. Pero ihuhuli ko yun kasi mag-communion tayo. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in prayers. Ito po ang isang buhay ng isang mananampalataya, nagdadasal. Amen? Kailan tayo magdadasal? Ha? Kailan tayo magdadasal? Morning, noon. Ceasing. Without ceasing, sabi niya. In Luke chapter 18, gusto kong basahin lamang yun sa Luke chapter 18. In Luke chapter 18 verse 1, maganda yung sinabi kasi ng Panginoon dito. Luke 18 verse 1. Sabi niya, and he spake a parable unto them to this end,
that men ought always to pray and not to faint. Ano? Sa Tagalog, sabi niya, at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Nasubukan niyo na pag nanlupaypay sa pagdarasal? Ha? Ako po kasi nasubukan ko na eh. Ano? Meron yung mga panalangin na kuminsan, ano? Parang ang tagal mo ng pinapanalangin, ang tagal ng sagot, nanlulupaypay ka. Parang hindi naman ata totoo yung sinabi ng Panginoon. And when it comes to that point, na sinabi mo, parang hindi yata nag-work, parang hindi yata totoo, pumapasok yung doubt, babalik ka sa level 0 ulit. Babalik tayo doon. Ano? Nawawala. Sabi ng Panginoon, huwag tayong mga lupaypay. Sabi niya, ito yung exhortation ni Doc Pedro nung Wednesday. Sabi niya, in Matthew chapter 6, sabi ng Panginoong Jesus, when you pray, say, Our Father. Bakit niya sinabing, if you pray? Bakit hindi if you pray, you say Our Father? Bakit sinabi when you pray? Ibig sabihin, kasi dapat nananalangin tayo. Amen? Ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, babangon siya in a great a while before the day. Ano? Great while before the day. Alam niyo kung anong oras yun? Babangon ng Panginoon para manalangin? Alas 3 na madaling araw. Bumabangon ng Panginoon. Kaya pa natin yun. Sa panahon natin ngayon, parang hindi. No? Kasi, sa dami ng ginagawa natin, matutulog siguro tayo mga alas 11 ng ating gabi o alas 12. Maaga na kapag nakatulog tayo ng alas 10. Maghahapunan tayo ng mga alas 8, alas 9, alas 7 pa siguro, mas maaga. Pero matutulog pa rin tayo ng alas 10, alas 11, kuminsan alas 12. Bakit? Sa dami ng ginagawa natin. Samantalang sa kanila noon, wala silang internet, wala silang ilaw eh. Wala pa silang kuryente. Kaya tutulog siguro yung mga alas 6. Alas 7, tulog na sila. Ano? Pero, eto ang sinasabi niya eh. In the Bible, the Lord wants us to pray in the early morning. Ano? Sabi niya, they continued steadfastly in prayers. Merong corporate prayer, nagsasama-sama tayo nagpe-pray, pero mahalaga yung personal prayer natin, yung prayer life natin. Mahalaga yun sa isang mananampalataya. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mga lupaypay. Amen. Dapat tuloy-tuloy ang pananalangin natin. Napansin niyo ba sa Bible na ang Panginoong Hesus, wala silang corporate prayer with these disciples? Nabasa niyo na ba na nagdasal sila kasama yung mga disciples niyo? Kadalasan, personal prayer siya eh. No? Personal prayer. At gaano kahaba ang prayer? Kailangan bang talagang napakahaba ng prayer natin para marinig tayo ng Panginoon? Si Jabez, alam niyo na nalangin si Jabez? Gaano katagal yung panalangin ni Jabez? Huh? O Lord, that you would bless me indeed and enlarge my territory. And let not my life be, ano yan? Prayer niya? And enlarge my territory, and that your hand will be with me, that I may not cause evil to others. Gaano katagal yun? Wala pa nga 1 minuto yun eh. Ha? Pero anong sabi sa sumunod na verse? And God answered his prayer. Ha? Paano manalangin ng Panginoong Jesus? He looked up to heaven and he lifted up the bread and the fish. And he blessed it. Paano ang blessing? Paano nag-bless ang Panginoon nung unang panahon kay Adan? Be fruitful and multiply. He replenished. Yun ang blessing and he blessed it. Be fruitful, be multiply.
Gaano katagal yung mga prayers niya? Seconds, ano? Nung binuhay niya si Lazarus. No? Nung binuhay niya si Lazarus, anong sinabi niya? Lazarus, come forth. No? Ilang salita yun? Lazarus, come forth. Tatlo. To continue in prayer. Amen? Tuloy-tuloy, wag po tayo mga ngalupay-pay because this is what we need in this present time, sa season natin. Hindi pwedeng hindi tayo nananalangin. Mas maganda kung kasama kayong pamilya na nananalangin, na nagdadasal, no? But if you can have your own personal prayers, do it in the morning. Si David, sabi niya, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Amen? Lastly, sabi niya, go to the next slide. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in prayers and in the breaking of bread. Ito yung sinasabi kong si Paul, nakuha niya yung katuruan ng Panginoong Jesus patungkol sa breaking of bread. Na karamihan sa mga Kristiyano ngayon, hindi alam ang ibig sabihin ng breaking of bread, ng communion. Ano ba ibig sabihin? Bakit ba tayo nagko-communion? Bakit ba tayo nagko-communion? The Lord Jesus in the upper room instituted the first Lord's Supper. Yun ang pinakaunang ginawa niya. At alam niyo ba na ang communion ay para sa mga mananampalataya lamang? Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka dapat nakikipag-communion. Alam niyo ba yun? Yan ang isang dapat itinuturo natin. Kung wala pang paninindigan, tulad ng mga bata, kung wala pang paninindigan yung mga yan, sa pananampalataya, hindi sila dapat nagkukumunion. Naalala ko nung namatay kapatid ko sa Manila, dahil Catholic sila, pare, nag-institute ng mass. So binibilang niya, medyo marami kami. Marami kami ng pamilya ko nung nandun. Karamihan mga born again. Naglagay siya ng ang daming hostya. Yung sa Napansin niyo ba na sila lang umiinom ng alak? Yung mga tao hindi. Yung dami yan nilagay. Tapos, yung mga gustong those who want to partake of the Lord's Supper, please stand up. Siyempre, dahil ang dami namin born again doon, kukunti lang yung tumayo. Ang kaugalian pala nila, lahat ng nailagay na nila doon, kailangan ubusin nila. So, ang dami niyang kinain, nilagay niya lahat sa bunganga niya, kinain niya, minom siya ng alak. So, hindi kasi ganun ang ibig sabihin. Yun ang nakalakihan natin. When it comes to communion, the Lord's Supper, sasabihin sa'yo, the body of Christ. Pero anong sabi niya? Go to the next slide. Sabi niya, ito in 1 Corinthians chapter 11. In verse 26, ang sabi niya dyan, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. You proclaim the Lord's death till He comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. Merong worthy na pagtanggap. Merong unworthy. Sabi niya, kapag unworthy ang pagtanggap natin ng bread and the cup, sabi niya, will be guilty of the body and the blood of the Lord. Go to the next slide. 28, verse 28, sabi niya, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning, sabihin nga natin, not discerning the Lord's body. Not discerning the Lord's body, ibig nang sabihin dyan, sa Tagalog. Gusto ko lang basahin sa Tagalog yan. Sabi niya, datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinilala ang
katawan ng Panginoon. So when you receive the communion, you have to discern the Lord's body. Dapat kinikilala niyo yung katawan ng Panginoong Jesus. Ano ba nangyari sa katawan ng Panginoong Jesus? Ito yung sinabi niya, no? Na ang kanyang katawan ay nabugbog at nasugatan. In Isaiah 53, dahil sa ating mga kasalanan. No? Ang kanyang katawan ay nabugbog at nasugatan dahil sa ating mga kalikuan. No? Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kalikuan. Ngunit, sabi niya, but by His stripes, we are healed. Pwede tayong iligtas ng Panginoon na hindi na siya mabubugbog at masusugatan eh. Diretso na lamang siya ipapako sa krus eh. Pero bakit kailangan dumaan siya sa scourging post? Bakit kailangan itali siya at hampas-hampasin siya ng maraming beses hanggang sa malaplap ang kanyang buong katawan? Bakit kailangan niyang pumunta pa ron? Samantalang, He is the Lamb, the Lamb that was slain. He is the Lamb that takes away the sin of the world. Alam niyo ba paano nila sinasakripisyo ang mga tupa noong unang panahon sa Israel? Very humane actually. Meron silang ugat na puputulin, matutulog na kaagad yung tupa. Hindi mararamdaman ng tupa yun. Pero bakit ang Panginoong Hesus, umabot siya sa grabing pagkasugat at pagkabugbog ng kanyang katawan? Dapat kinikilala natin. When we receive the body of Christ, hindi lang amen ang sagot natin. We have to remember, sabi niya, not discerning the Lord's body for this reason. Ano yung reason na yun? You're not discerning the Lord's body. If you do not discern the Lord's body, sabi niya, many are weak and sick among you, and many sleep. Ano yung sleep dyan? Namamatay. Bakit maraming namamatay? Bakit maraming nagkakasakit? Sabi niya, because you are not discerning the Lord's body. So iba yung body of Christ, yung tinapay, iba rin yung saro ng buhay. Anong ginawa ng dugo ng Panginoon? Nilinis tayo lahat sa ating mga kasalanan. Amen. So ang sinasabi ko, tignan natin ang posisyon natin ngayon. Tayong lahat ay pinaupo, binangon tayo, binuhay tayo ng Panginoong Jesus. Binuhay tayo ng Panginoong Diyos Ama, kasama ng Panginoong Jesus, at pinayagan niya tayong maupo sa tabi, nilukluk niya tayo sa luklukan ng Panginoong Jesus para malaman natin na tayo ay talagang minahal ng Panginoon na kanyang biyaya. Amen? Gusto kong laging isipin niyo ito. Itong mensahe ng Panginoon sa atin. Nagsakripisyo siya. Tapos na ang lahat. Nung sumigaw siyang, it is finished, tapos na, wala ka nang idadagdag doon. Tanggapin mo na lamang. Ganyan kadali ipamahagi ang salita ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon sa iba. Tanggapin mo lamang. And then you continue to disciple them. Pero importante, tinanggap ba natin? Kayong mga kabataan dito ngayon, ayaw kong maging Eutychus kayo. Eutychus ang pangalan nung nalaglag sa third floor. Sigurado ba kayong tinanggap niyo na ang Panginoong Jesus sa buhay niyo? Sisiguruhin natin yun. Amen o ba? Amen. And when we receive the communion, magko-communion tayo ngayon, gusto kong discern ninyo ano yung ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang katawan. Bakit hinayaan niyang mabugbog at masugatan ng kanyang katawan? Para sa ating kagalingan. Sa kanyang mga latay, tayo kanya ng pinagaling. Who himself bore our sins in his own body on a tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes we were healed. Amen? Gusto ko pong tumayo tayong lahat. And if we can distribute the bread and the wine, sino mo bang mag-distribute ng bread and wine? Ang dalawa. Ano ba tayo?
punuin ako ng Espiritu ko. Mag-aantayan po tayo, ha? Yung pagtanggap nila, no? Yung pagtanggap nila ng banal na salo-salo ng mga unang panahon, no? Sabi niya, they received it from the churches, from the synagogue, and from house to house. If we would discern the Lord's body, yung kaugalian nila ng mga unang churches, they continued to receive it. Kaya malalakas sila eh. Halos walang tao may sakit sa kanila noon because they did it every time they discern the Lord's body. And lagi silang napapaalalahanan when they take the communion, napapaalalahanan sila na sila ay hinugasan na sa lahat ng mga kasalanan. Amen. Sige nga, kantahin nga natin yung first verse ng Come Holy Spirit. Lord Jesus, we acknowledge your finished work on the cross. Lord, we remember you, how you allowed the people to bruise you, to wound your body, Lord. And all of this, Lord, you said, so that by your stripes, we can be healed. Lord, ginatanggap namin ang lahat ng benepisyo, ng lahat ng sakripisyo mo bago pa pumunta sa krus, Panginoon. In the scourging post, you allowed the people, Lord, to scourge you so that we can be healed. And so, Lord, we declare right now, as we receive this bread, as we remember you, we declare right now that we are healed by your stripes. Every sickness from the top of our heads to the soles of our feet are healed in the name of the Lord Jesus Christ. And everyone say, I receive it. I receive it. Sabi natin, tanggapin natin. And I want you to lift up the cup. Hallelujah. Lord Jesus, again, we remember you and what you did on the cross. Your blood flowed from your head to your body, to your feet. And all of this, Lord, to wash away all our sins. You did not just cover our sins, but you washed it away, making us righteous. You who knew no sin was made sin for us, that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. We receive all the benefits of your sacrifice on the cross. And with this, Lord, we believe, according to your word, there is no more condemnation for us, but we have peace with God through your blood. In Jesus' name I receive it. Hallelujah. Let's all bow down our heads again. Lord, again, we just want to thank you for allowing us to
to share our life with one another in this place. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makarinig kami ng salita mo muli, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy namin ipamuhay, na patuloy kami makapagpatuloy sa mga aral mo, sa pagkipagsalong buhay sa bawat isa, in fellowship together, sa panalangin, at sa pag-communion, Panginoon, sa pagtanggap ng Lord's Supper. So Lord, again, I lift up to you this church, and Lord, I just want to thank you, Lord, that you have a body in this place. Lord, bless your body, bless your church in this place, Lord. Let your light shine in this place, Lord. Itong mataas na lugar na ito, Panginoon, hayaan mo makita ang liwanag. Ang liwanag mo, Panginoon, at lahat na makakita ng liwanag na ito, Panginoon, ay madala sa iyo, Panginoon. Madala sa iyo, Panginoon. So muli, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa pagkakataon na makapagsalong buhay kami kasama ng aming mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat. Sensya na, napahaba. Ayan, so, salamat Pastor. So, tinatawagan po namin ng senior, requested by Mother and Faith.